Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Ayan, salamat po ng maraming sa kabutihan po ng Panginoon. Hayaan niyo po na itaas ko ang pangalan ng Panginoon sa pagkakataong ito para po dahil sa ginawa niya po sa ating mga leaders sa Sariaya. Nung January 8 po hanggang 10 ay nagpunta po kami ng Norte para po sa mission, and at the same time ay konting escapade sa Baguio. At nakakatuwa po ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Talagang siya po ay napakabuti, buhay. Karamihan po sa mga kasama na mga leaders natin, kasi nagkaroon na rin po kami ng planning. Doon po namin ginawa sa Baguio. At karamihan po sa mga kasama po nating leaders sa Sariaya ay mga first-timers po na nakapunta ng Baguio. So yung travel time namin from Sariaya hanggang Pangasinan, mga around 7 hours. Pero nung kagabi po, umalis kami ng Baguio ng alas 2 ng hapon, nakarating po sila sa Sariaya ng 12 ng hating gabi. So medyo mahaba po yung travel. Pero alam niyo po, sa kabila ng mahabang travel, hindi po napalitan yung kanilang saya na binigay ng Panginoon, ipinaranas ng Panginoon. Nakita nila kung gaano talaga kabuti ang Panginoon. Dahil, imagine niyo po, 3 days kami travel, meron po kaming 3 days na kasama ng mission at saka stay sa Baguio. Alam niyo po, nakaranas po ang bawat isa sa amin ng maayos na tulugan, mura. Sa Pangasinan po, yung second floor at saka third floor na tinirahan po namin, kasya po ang 17 katao, 3,500 lang po. Lahat ng room ay air-conditioned. Opo, talagang kumbaga pampered sa place. Tapos pagdating din po ng Baguio, meron po kaming na-stayhan din po doon na talagang parang hotel type yung rooms na ang sarap lang ma-experience na makatulog kahit malang 1 or 2 gabi na ganon. Na para bang sa kabila, after nung mga pagod sa ministry, pero merong way ang Lord para iparana sa iyo na anak, dahil sa iyong katapatan at kabutihan, ay eto, maranasan mo naman ito. At hindi lang po yun, yung 3 araw po na yon, kasama ang travel, kasama po ang accommodation, ang food. Alam niyo kung magkano lang po ang share ng mga leaders? 1,000 pesos. Ibig sabihin yung buong stay po na yon ay, kung tutuusin, napakalaki po ng kagastusan ng bawat isa, pero 1,000 pesos lang po ang charge sa mga kasama. The rest, talagang God provided. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Talagang mabuti ang maglingkod sa Panginoon. Yung mga bagay na maaaring minsan parang pinapangarap mo lang dahil ang idea mo, pag nangarap ka naman ay libre. So parang pinapangarap mo lang. Pero sa Lord, yung mga pangarap na yan, sabi nga ng Psalms 37:4, di ba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Marami doon sa mga taga-Sariaya, pangarap lang ang Baguio. Pero hindi lamang yung lugar ang napuntahan, pero yung accommodation, yung food, wow, talagang kapag ka po tayo ay sumunod sa Panginoon, kapag tayo po ay nagpagamit sa Panginoon, talagang yung buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, yun po ang ipinaparana sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya magpatuloy lang tayo mga kapatid na maglingkod sa Panginoon. Kapag ka tayo nanatili sa kalooban ng Panginoon, maaasahan po talaga natin na ang Diyos ang bahala sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. So, purihin ang Panginoon. 11 months na lang, Pasko na. Kasi yung iba, parang ang binabantayan ay yung Christmas, kaya may countdown lagi. No? Kakatapos lang yung agad ang tinitingnan. Pero anyway, Happy New Year po. Paano po ba ninyo yung sinalubong ang bagong taon? Yung iba po, di ba, nagbabatian tayo ng Happy New Year. Kasi ang natutunan natin noon, kinamulatan natin, pero salamat na hindi na ngayon ganon. Yung iba po ay may paraan po ng pagharap o pagsalubong sa bagong taon kasi nga ina-expect nila na kapag ka ganito ang ginawa na pagsalubong sa bagong taon ay magiging maunlad, magiging masagana ang bagong taon.
Kaya yung iba nagpe-prepare ng mga, ayan, alam na natin, mga bilog-bilog, kailangan 12 yan. Di ba? Ang dami po mga ganong mga practice na ginagawa ang mga tao dahil ang idea nila, yun yung paraan para ang bagong taon ay maging maunlad. Well, sa atin pong mga mananampalataya, ang very proven na principle ng tunay na pagpapala, ng tunay na maunlad na buhay, ay yung inuuna natin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Hindi po nadadala ang pagpapala sa pamamagitan ng mga simbolismo ng January 1. At kung hindi ka susunod sa Panginoon, ay aasahan mo na pagpapalain ka niya. Wala po yun doon. Pero ang tiyak na pagpapala, kahit wala ka ng mga iba't ibang mga simbolismo, pero sumusunod ka sa Panginoon, ang pangako ng Diyos, Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all, sabi doon, and all, lahat ng kailangan natin sa pag-aaral ng ating mga anak, kung kailangan mo ng trabaho, basta sumunod ka lang sa Panginoon, lahat ng yan, bibigay ng Panginoon. Kung kailangan mo ng asawa, sabi ni Sister Babes, pati sa panaginip, pinapanaginip na, ibig sabihin, lahat ng kailangan natin, na alam ng Diyos na makabuti sa atin, idadagdag niya, yun ang pangako niya, hindi na natin kailangang hanapin yon. Amen po ba? Ang susi ay, unahin natin ang Panginoon. Yun po yung susi na maunlad na buhay. Kaya yung word na unlad, ano po ang sabi doon? Ang ibig sabihin po ng word na maunlad na buhay ay, unahin nating lagi ang Diyos. Amen po ba? Yan po ang ibig sabihin ng unlad. Kaya kung gusto po natin na ang buong taon natin maunlad, wag lang January 1 ang preparation ng mga symbols at hindi ka nasusunod the rest of the weeks or the rest of the months. Hindi. Lagi tayong sumunod sa Panginoon. Definitely, kasukasunod din natin ang pagpapala. In fact, pwede pa nga mag-overtake sa atin yan. Yan sabi ng Deuteronomio, di ba? Ang pagpapala daw natin, pwede pang magmadali sa atin. Ang bagal mo, pinagpapala na kita, nasan ka ba? Di ba? So basta inuna natin ang Panginoon, the Lord will provide for all our needs. Naniniwala po ba kayo doon? Yan. At ang ibig sabihin din po, pag inuuna natin ng Diyos, di ba, pag gising nyo ng umaga, ano po ginagawa nyo? Minsan nagkakape. So, magkape din tayo. Kausapin natin ang Panginoon every time. So, wag lang pagka may okasyon. Wag lang pag Sunday. Araw-araw, kung gusto natin na maunlad na buhay, bigay natin sa Panginoon ang atin pong buhay, sumunod tayo. Yun po ang tiyak, garantisado na susi ng pagtatagumpay. Naniniwala po ba kayo doon? At alam nyo po ba, na kapag sinusunod natin ang Panginoon, inuuna natin ang Panginoon sa ating buhay, sa tingin ng Diyos, lahat po tayo ay mga pogi. Lalaki ka man o babae ka man, lahat tayo sa presensya ng Panginoon ay pogi. Alam niyo po? Bakit po? Kasi ang meaning po ng pogi ay presence of God inside. Kapag sinusunod natin ang Panginoon, pag tinitingnan ka ng tao, ba't yung tao na yan pinagpapala? Ba't yung tao na yan may mga problema naman pero hindi nakikita? Bakit? Kasi nandun ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Pogi. Hindi lugmok ang mukha. Amen po ba? Pogi po ba tayo sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga tao? Palakpakan po natin ang Panginoon. Presence of God inside. Amen. At meron po pong isang pagpapala. Hindi lamang individually pinagpapala tayo ng Panginoon. Ngayon pong araw na ito ay pag-uusapan po natin ng isa pang uri ng pagpapala na binibigay ng Panginoon sa atin bilang kanyang iglesia. We belong to one community, one church. At kapag tayo po ay bilang isang church, napapanatili natin yung ating pagkakaisa, ang pangako ng Panginoon, He will bestow, He will pour out His blessing sa kanyang mga anak. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Kaya hilingin ko po kayo, nabuksan ninyo ang inyong Bible, Awit 133. Babasahin po natin yung buong chapter. Meron lamang po itong 3 talata. Babasahin po natin ang Tagalog at saka yung English. Awit 133. At tanyayahan ko po kayong magsitayo. Basahin natin na may kagalakan ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Are you ready to read the Word of God? Amen. Basahin po natin na may kagalakan. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid.
Langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid. Umaagos ito't nababasa pati ang suot na damit. Sige po, sabay kayo. Katulad din nila'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumilig sa dakong maburol na bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh, itong Panginoon, ang pangakong buhay na mananatili sa habang panahon. Sa English, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the bird, running down on Aaron's beard, down upon the collar of his robes. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. Hallelujah. Let's go to God in prayer. Once again, Lord, amin pong itinataas, Panginoon, ang oras na ito sa iyong banal na pangalan, O Diyos. Aming ipinagpapasalamat ang kalayaan, O God, na makapag-aral ng iyong salita. At salamat, O Diyos, sapagkat tunay nga po na kapag pinanatili namin ang pagkakaisa sa pamilya ng Diyos, na kung saan tinawag mo ang bawat isa sa amin. Father God, you have promised to bestow your blessing, Lord God. Life, even life, O God, forevermore. Ito po yung pangako mo sa amin. Kaya naman, O Diyos, sa oras pong ito, hayaan mo, O God, na ang mahalagang aral na ito, Panginoon, ay masiksik ng mabuti sa isipan at sa puso ng iyong mga anak upang kami nakabilang sa iyong iglesia, sa iyong church, sa community of family of God na kung saan ang bawat isa sa amin ay kasama, Panginoon, kabilang. Lord God, matagpuan mo na pinananatili po namin ito, pinupurso namin ito, God, sapagkat tunay nga po, O Diyos, ito po ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Alam ko, pinagpala mo na, Panginoon, ang iyong salita. Kaya sa oras pong ito, Lord, I pray, Lord, na sa paghahayag ng iyong salita, tunay po na walang anumang salita mula sa iyong lingkod ang umagaw, Panginoon, ng kaluwalhatian. Kundi, Panginoon, yung salita mo, yung pangako mo, doon manangan ang pananampalataya ng iyong bayan, O God. Sapagat ang iyong salita ang mayroong pagpapala. Kaya itago mo ang iyong lingkod sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian. Lahat ng glory, Panginoon, sa iyo lamang matangi, O God. In Jesus' mighty name, everybody say amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, makakaupo na po kayo. Salamat po. Unity in the community or keeping the unity in the church. Ito po yung ating bibigyan ng pansin, yung kahalagahan po ng pagpapanatili ng pagkakaisa, ng kaayusan sa pamilya ng Diyos. Now, Bible trivia lamang po, bahagi po dito po sa ating pinag-aaralan na Psalms 133. Ito pong Psalms 133 ay kabilang po dito sa tinatawag na Ascent Psalms. Ito pong Ascent Psalms ay nag-start po siya sa Psalms 120 at ito po ay hanggang Psalms 134. Ito pong Ascent Psalms na ito po yung compilation ng mga Psalms na 15 lahat ito, na kapag ka ang mga manglalakbay ng mga Israelita ay sama-samang bumabalik po sa Jerusalem para po ipagdiwang nila yung mga taunang mga feasts. Sabay-sabay po sila na naglalakbay at habang naglalakbay po sila, itong mga Psalms na ito ay ilan sa mga playlists. Kumbaga sa atin, sa ating pananambahan, ngayon hindi na po taon-taon na or once a year lang nagta-travel sila. No? Ang kagandahan sa ating panahon, meron na tayong weekly na mga gathering and we sing songs of praise sa ating Diyos. At ito po mga mananampalataya na ito, itong bayan ng Diyos, noon, ganun po ang kanilang ginagawa. Pagka sila ay naglalakbay at mula doon sa kanilang mga iba-ibang mga lugar, kung natatandaan ninyo sa aklat ng mga gawa, kailangan po nila sa Acts chapter 2, di ba, nagkita-kita sila sa Jerusalem to observe itong mga feast na ito. So, bago po sila makarating doon sa Jerusalem, sa kanilang paglalakbay, ayun, gladly kumakanta po sila. At ito po yung mga bahagi ng Psalms na kanilang inaawit. At dito nga po, habang
nakikita ito ni King David kasi siya ang author ng Psalms na ito, na pahayag niya sa kanyang sarili, na sabi niya, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at sama-sama na magkakapatid. So, nakita ni David yung kahalagahan na bagamat once a year, nagkakatipon-tipon itong mga magkakapatiran na ito, itong pamilya ng Diyos, pero nakita niya yung power ng unity. Nakita niya yung kahalagahan na merong pagkakataon na sila kahit na magkakaiba ng lipunan, magkakaiba ng antas, ang pamilya, may mahirap, may mayaman, pero kapag ka po umaakyat na sila pabalik ng Jerusalem to observe the feast, nagkakaisa sila na ang dahilan ng kanilang pagpunta sa Jerusalem is to worship the living God. At habang ginagawa nila ito, andon, galak na galak sila na inaawit itong mga ilang bahagi ng awitin sa aklat ng awit, Psalms. At yun yung nasabi dito ni David. Kumbaga para bang habang minamasid niya po, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at sama-sama na magkakapatid. Marami pong pagpapala ang pagkakaisa at pagsasama-sama ng magkakapatid. Kaya nandun yung galak ni David bilang hari. Totoo nga naman yun, ano? Ang hirap naman pong maglakbay. Halimbawa, katulad po nung travel namin na 3 days na nag-travel kami from south to north. Tapos doon sa travel namin na yun, halimbawa, meron kaming may iringan doon. Ang sikip ng sasakyan, 14 po, 15 kasama yung driver. Tapos, yung kinaiiringan mo, katabi mo. Ang hirap siguro nun, ano? Si David, nung makita niya, kahit mga bata, kahit matatanda, minsan lang silang nagkita-kita, parang, kumbaga isang pamilya na parang walang anumang pagkakaiba. So yun yung nakita dito ni David, kaya nasabi niya, how good and pleasant it is when brethren dwell together in unity. At ganon din po ang nakikita ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Every time that we are gathered in His presence, katulad po ngayon, ganon din ang nakikita ng Diyos, nagagalak din po siya na makita na ang bawat isa sa atin ay nagkakaisa, nagsasama-sama sa Kanyang pangalan. Amen po ba? Kaya palapakan po natin ng Diyos. Kalooban po ng Diyos na tayo po ay magsama-sama. Kalooban po ng Diyos na tayo po ay kabilang sa Kanyang pamilya. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Now, dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan na pinag-aaralan po natin, ay makikita po natin kung meron mang tayong dapat na i-desire, di ba, meron tayong mga individual and personal goal every year. Now, bilang mga mananampalataya, napakaganda din po na isama natin ito sa ating desire, sa ating goal as an individual na bilang mga mananampalataya ay ipanalangin natin na mapanatili natin ang pagkakaisa ng pagkakapatiran sapagkat napakahalaga po nito. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin, bakit po ba kailangan committed tayo na mapanatili ang pagkakaisa sa iglesia ng Panginoon? Ano ba yung blessing nito? Ano ba yung buting idinudulot when we, as a church, we keep the unity of the body? Ano po ba ang pagpapala nito? 4 na bagay po. Number 1, handa na po kayo para malaman kung ano po yung kahalagahan, kung bakit kailangan nating panatilihin ang pagkakaisa sa pamilya ng Diyos? Amen. Number 1, unity of God's people is both good and pleasant. Ayan. Yan po ang unang dahilan. Kaya nga sabi doon ni David, sa verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. So, ang pagkakaisa, yung pagpinapanatili natin ang kaayusan at pagkakaisa sa pamilya ng Diyos, it is both good and pleasant. Good, number 1, because when we are united, we are fulfilling God's will for the church. Yan, yung ating sama-sama, yung ating pagkakaisa, ay mabuti po ito sapagkat ginaganap po natin ang kalooban ng Diyos. We are fulfilling, tinutupad natin yung desire ng Diyos sa Kanyang pamilya, sa Kanyang church. Sa John chapter 17, nung ang Panginoon ay nananalangin,
Isa po ito sa ipinanalangin ng Panginoon. Imagine niyo po, mahalaga po ang pagkakaisa. Kasi mismo ang Panginoon, ito yung desire niya. That His family, His church, be one. Sabi niya po sa John chapter 17 verse 11, at ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanglibutan, ngunit nasa sanglibutan pa sila, Amang banal. Ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y, maging isa. So ito po ang panalangin ng Panginoon, hindi lamang doon sa mga alagad na kasama ng Panginoon, pati doon sa mga magiging mana ng palataya pa later on. Kaya pag binasa niyo po ang John chapter 17, makikita niyo po na ipinanalangin din po ng Panginoon yung mga magiging mananampalataya pa din, na maging isa din kung paanong ang ating Ama at ang ating Panginoong Hesus ay iisa. Kaya dahil alam ng Panginoon na sa pagkakataong ito, malapit na po siyang ialay, malapit na siyang mamatay, ibibigay na po siya doon sa kamay ng mga Romano na magpaparusa sa kanya. Pero ang totoo, it is a fulfillment of God's plan of salvation para sa mundo. Kaya willingly, binigay ng Panginoon ang kanyang sarili. Pero kasama po ng pagbibigay ng Panginoon ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng sanglibutan, ang panalangin niya naman lahat ng mananalig sa kanya ay maging isa. Hindi magkawatak-watak. Kaya nga, yun yung kanyang prayer. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo, aalis na ako sa sanglibutan. Ngunit nasa sanglibutan pa sila. So lahat ng mga mananampalataya na nandito pa sa sanglibutan, ang kalooban ng Diyos, we be united. Na magkaroon tayo ng pagkakaisa, pagkakasundo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa kanyang iglesia. At ito mga kapatid, ang maganda. Ang relihiyon, pinagwawatak-watak ang tao. Pinaghihiwa-hiwalay ang tao. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, ano po ang kalagayan? In Jesus Christ, we are united. Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa kanyang panalangin, doon sa kapangyarihan ng pangalan na ibinigay ng Panginoon, ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. Ano ang sabi? Maging isa sila. So ito po mga kapatid, ang isang magandang kalagayan ng church. Magkakaiba tayo, but if we are in Christ, we can be united. So ito po yung dapat po nating pinupursu bilang mga mananampalataya. Knowing that we belong to the body of Christ, dapat ang aim, ang minimaintain natin, ang ninanais natin is yung kaayusan, yung pagkakaisa sa pamilya ng Diyos. At dahil nga po sa Panginoon, yung Espiritu ng Diyos na ibinigay niya sa ating Panginoong Hesus at yung Espiritu na binigay ng Panginoong Hesus sa kanyang church, ito ang nag-uugnay sa bawat isa sa atin upang yung sa ating pagkakaisa, hindi tayo magkawatak-watak, bagkos tumibay tayo sa pamamagitan ng Espiritu na iniwanan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sabi po ng Efeso chapter 4, verses 3 hanggang 6, sabi, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. So because we believe in the Lord Jesus Christ and the Lord gave us His Spirit. So everyone that has the Spirit of the Lord, yung pinasimulan ng Espiritu na pagkakaisa, yung Espiritu ng bawat isa sa atin, dapat laging nagkakasundo. Sapagkat yun po ang Espiritu. Yun po ang layunin ng Espiritu. Sabi po, pag sumakita ninyong mapanatili, so pursue, i-goal natin. Dahil ang pagkakaisa na ito ay mula sa Espiritu, dapat ang maging pamumuhay natin laging doon sa kaayusan, doon sa pagkakaisa. Sabi po, ulitin ko yung verse, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu at sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Dahil kung tayo ay united in Christ, kung nagkakaisa po tayo sa Panginoon, maliwanag po kung ano yung pinagkakaisahan natin.
Ang sabi po dito ng banal na kasulatan, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang espiritu. Kung tayo ay nasa Panginoon, maliwanag sa atin that we are united in one body. We belong in one church. Maaaring may mga iba-ibang mga churches, may mga mega churches, may mga iba-ibang mga, may maliliit, may mga mega churches. Pero as long as kapareho nating nananalig sa Panginoon, sila'y katulad natin ng mga mananampalataya din. And we belong to one body, one church. Katulad po natin, meron tayong iba't ibang mga congregation. Hindi po magkakaiba yung congregation natin sa Louisiana, sa Sariaya, maging yung Norte na ngayon po ay atin pong pinasisimulan at itong Marikina. Tayo pong lahat ay kabilang sa isang katawan. Sabi po dito, iisa ang katawan, iisa rin ang espiritu, gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon. So, in Christ, alam natin kung ano yung pinagkakaisahan natin. The Lord Jesus unites us in Him. Pinag-iisa ng Panginoon ang ating pananampalataya. At kapag tayo ay mayroong pagkakaisa, ano ang sabi? We are fulfilling the will of God for us, His church. Kaya ito po yung bagay na mabuti kapag tayo po ay may pagkakaisa. Ikalawa, makikita din po natin na ang pagkakaisa ay isang kaaya-aya o pleasant thing. Kaya sabi po, napakaligaya at kahanga-hanga. How good and pleasant. So yung unity, yung pagkakaisa, it is both good and pleasant. So pleasant, kaaya-aya. Ano ibig sabihin po nito? So yung buhay na kasama ang mga kapatiran ay isang kaaya-ayang buhay na kung saan sinabing pleasant kasi sinabing kaaya-aya kasi kasama natin ang ating mga kapatiran na we are living in harmony. Kaya kaaya-aya kasi kasama mo ang iyong kapatid, kasama mo ang iyong kapamilya na meron kayong harmonious relationship. Bagamat mayroong mga differences, pero hindi yun yung tinitingnan. Ang mahalaga, ang Panginoon. Ang mahalaga tayong lahat ay magkaisa sa pamilya ng Diyos. So hindi yung differences natin ang tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin, ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya di po ba masarap po yung, sabi nga, yung kaaya-aya sa pakiramdam na kasama natin ang ating Panginoon, sama natin ang ating mga kapatid sa Panginoon, na bagamat may mga sigalutan man, may mga misunderstanding, o may mga hinayang, minsan may mga pagkakagalit-galit. Pero dahil nga po, alam natin, we belong to one community, one body, at kalooban ng Diyos na tayo'y maging isa, ang anong ginagawa natin? Sinisikap natin na mapanatili yung pagkakaisa at hindi yung pagkakawatak-watak. So it is a pleasant thing before the Lord. Kaya sabi, Romans 12:16, magkaisa kayo ng loobin, huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba, huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Sa English ang sabi, live in harmony with one another. So napakaganda po. Isang bagay na kaaya-aya sa pamilya ng Diyos na makita na tayo po bilang bayan ng Diyos ay may pagkakaisa. Amen po ba? So yun po yung unang reason. When we live in unity, it is both good and pleasant before the Lord. Number 2, there is a divine blessing in unity. Meron pong pagpapalang laan ang Diyos kapag pinananatili natin ang atin pong pagkakaisa bilang mga mananampalataya. At kung mapapansin niyo po, dito po sa ating pinag-aaralang bahagi ng awit, meron pong dalawang salita na naglalarawan ng pagpapala ng pagkakaisa natin. Ang ginamit po ni David na salita dito is yung oil at saka yung dew or yung hamog. Katulad daw po ng langis ang ating pagkakaisa at katulad din daw po ng hamog ang ating pagkakaisa. At itong dalawang salita na ito,
pag pinag-usapan po ito sa Biblia, it is both a divine blessing. Now, ano po ba itong oil? Ang sabi po ng verse 2, langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid. Umaagos ito at nababasa pati ang suot na damit. Tulad po ng binigyan ko ng pansin sa inyo, yung one time na I spoke about the righteous compared to cedar and palm tree, na yung mga oil sa Middle East ay merong dala-dala sila na medicinal power. Ngayon, yung mga oil sa Bible, kapag ginamit yung oil, ay napakahalaga po ng binibigyang pansin. At dito po, ang oil na ginamit dito, sabi, katulad daw po ng langis ng olibo, itong oil na ito na ipinahid sa ulo ni Aaron hanggang mabasa ang kanyang buong damit. So dito po ginamit itong oil as an anointing. Anointing para kay Aaron bilang high priest. Now, ano pong ibig sabihin nito? Gaano kahalaga? Ang oil po, ginagamit po ito na pang-anoint kahit hindi po kay Aaron, pero minsan po, sa paglalakbay po nila sapagkat, yun nga po, ang Middle East, parang disyerto, hindi naman halos lahat, pero marami po doon ay desert. At common po sa kanila na kapag may mga naglalakbay, para ma-refresh yung mga naglalakbay, a-anoint po nila yung oil. Instead na maligo, mahal ang tubig, mas mura ang langis, mas marami ang langis. So, mas ipa-priority nila na pahiran ng langis. And yung oil, it refreshes the person na galing sa initan. Tapos, pupunasan siya ng oil. So, yun po yung nagiging pakiramdam ng isang tao. Now, ganun din po sa atin, mga kapatid. Itinulad po ang oil na kapag tayo daw po ay nagkakaisa, yung ating community na re-refresh. Now, ano po ibig sabihin nito? Na ang ating community ay nare-refresh. Ibig sabihin po, di ba, kung nare-refresh sa Tagalog, yung parang maaliwalas, para bang ang pakiramdam mo ay maayos. So, ganun din po, yung kung merong kaayusan sa pamilya ng Diyos, ito po ay larawan ng aliwalas. Refreshing tingnan. Di ba, pag walang gulo, napaka-aliwalas sa paningin at pakiramdam. Samantalang pag may conflict, kahit maliit lang na sigalot o tampuhan, sabi nga ay nakakasira ng mood. O kaya nakakawalang gana. Di ba minsan, ang ganda ng gising mo, tapos sa pamilya mo, meron lang sumira nung mood mo. Wala na, sira na yung buo mo maghapon. So parang ganon ang kalagayan na when we maintain, when we keep the unity in our family, in the church, anong nangyayari? Ito'y kaaya-aya. At blessing po ang dala nito. Nagbibigay ito ng maaliwalas na pakiramdam. Yun bang kahit na ang ulam ay tuyo, pero masayang kumakain ang lahat, kasi walang tampuhan. Kesa naman, ang sarap ng nasa hapak, ayaw sumabay sa iyong kumain. Bakit? Kasi nagkatampuhan kayo kagabi. Ang hirap po ng meron pong pag-aawayan. Amen po ba? Kaya napakahalaga po. It is refreshing. Yung unity, refreshing yan sa atin, mga kapatid. Kaya ang oil ang ginamit na larawan. Nagbibigay ito ng refreshment. And also, ang oil din po, hindi lamang refreshment ang binibigay, yung maayos na pakiramdam. Ang oil din po ay symbol ng uninterrupted flow of blessing of God. Di ba kapag binuhusan ka ng oil, parang tubig na mula ulo, dadalo yan hanggang baba. Well, bakit nga po oil? Kasi nga, mas marami ang oil sa kanila. Samantalang ang tubig ay napakamahal sa kanila. Pero dahil marami ang oil sa kanila at kapag binubuhos yung oil, mula sa ulo, dumadaloy ito paibaba. At doon po sa damit, yung robe ng high priest, meron pong 12 doon na precious stones. At yung precious stones na yon ay nire-represent yung 12 tribes. Now, pag ibinubuhos po nung anoint si Aaron, ang sabi, lahat ng bahagi ng kanyang damit, lahat ng bahagi ng kanyang katawan, hanggang doon sa laylayan, ay nag-flow uninterruptedly. Yung flowing ng oil.
At ganon din po sa church. Ibig sabihin, yung flow ng pagpapala ng Diyos mula sa mga leaders hanggang sa mga members. Hindi lang mga pinagpapala ng Diyos sa kanyang gawain, ay gusto niya lang pagpalain ay yung mga leaders lang. No. Gusto ng Diyos na yung blessing na nagpo-flow mula sa Kanya, magpo-flow sa mga leaders, then sa lahat ng bahagi ng pamilya ng Diyos, everyone will be soaked with the flowing of blessing ng pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Ayaw ng Panginoon na ang pagpapala ay limited lang. Gusto niya lahat ay daluyan ng pagpapala. At yung 12 na precious stones dito, si Aaron, kung siya ang merong control ng blessing na yon, kung galit siya sa tribo ng Levi, tatakpan niya alisin niya yung pagpapala doon sa Levi, kaso hindi, yun ang lipi niya eh. O halimbawa, lipi ng Benjamin, ayoko sa lipi ng Benjamin, papagpagan niya ng pagpapala. Hindi. Symbol yon na ang Diyos, kapag ka nagpala from head to toe, sa church, ganun din po. Lahat ng mga anak ng Diyos ay kabahagi sa pagpapala ng Diyos. At yung pagpapala na yun, nais ng Diyos na mag-flow uninterruptedly. Amen po ba? Kasama po tayong lahat sa pagpapala ng Diyos sa iglesia ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Yun po yung pagpapalang dala-dala ng pagkakaisa. Yung oil ay simbolo ng pagpapala, refreshing and uninterrupted blessing in the family of God. Now, ginamit din po dito ni King David yung symbol ng hamog bilang expression, kapahayagan ng unity ng community. Ang sabi niya sa verse 3, katulad din nila'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon. So tingnan niyo po, unity before God brings divine blessing. At itong blessing na to ay sinisimbolize ng oil, and number 2, sinisimbolize din ng dew. Now, ano ang dew? Ano ang hamog? Sabi po kasi dito, katulad din nila'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon. Hamog na dumilig sa dakong maburol na bundok ng Sion. Tingnan niyo po ang kalagayan po ng, ewan ko lang ngayon, parang hindi na totoo ngayon to. Pero noon po, nung hindi pa masyadong marami mga building, hindi pa masyadong matindi ang init sa ating panahon ng tinatawag na climate change, natatandaan ko po noon, pagising ng umaga, kahit na napakainit ng buong maghapon, pagising mo ng umaga, pag tumingin ka sa damo, may makikita ka talaga mga hamog. Di ba? Kaya ang sarap yung dumaan doon sa damuhan na dumadampi sa iyo yung lamig ng dew, yung hamog ng buong magdamag. Kahit nababasa ka, pero hindi yung basang-basa. Pero nai-enjoy mo yung hamog na yon. Na maaaring sa atin, yun yung pagpapala. Pero ang higit na napagpapala po, nung hamog na dumating ng buong magdamag, ay yung natuyong lupa, at saka yung mga halaman, at saka yung mga damo. Pagpapala po sa kanila, itong hamog na ito. At ang sabi ni David, katulad daw po ng pagpapala ng hamog, ang ating pagkakaisa sa pamilya ng Diyos. Ano po ang inihahatid ng hamog sa buong paligid, ng buong Hermon? So, dahil po dun sa hamog na yon, kahit na po disyerto yon, at pag wala pong tubig, later on po, mamamatay na po ang lahat ng mga halaman doon. Maging yung mga damo po, mamamatay kasi walang tubig. Pero sa biyaya po ng Diyos, kapag natulog na ang lahat, ang Diyos, pinagpapala ang lupa ng hamog. Pinagpapala ang mga damo ng hamog upang mapanatili yung freshness, yung pagiging luntian ng mga halaman, ng mga hayop, upang tayong mga tao ay mapagpala din ng mga tanim na ito. So it is a blessing. Kaya ganun din po sa atin, when we keep the unity in the body, pagpapala po ito mga kapatid. Ang dulot po nito sa bawat isa sa atin ay pagpapala. Pero saan natin nakukuha yung pagpapala ng hamog sa ating panahon? Alam niyo po ba na ang hamog, ang tubig, ay larawan ng salita ng Diyos? Kaya kung pinagpapala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng hamog, it is through the Word of God.
Ang sabi po ng Deuteronomio chapter 32 verse 2, itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan, nagpapasariwa sa damo, bumubuhay sa halaman. Sa Tagalog po, ginamit ay ulan, pero sa English, makikita po natin na hinambing siya, itinulad siya sa hamog. Sabi po ng NIV, dito po sa 32:2 ng Deuteronomio, let my teaching fall like rain and my words descend like dew, like showers on new grass, like abundant rain on tender plants. So yung hamog pa lang, pagpapala na. Now, how much more kapag ibinuhos pa ng Diyos ang tubig ng pagpapala? Kumbaga, kahit walang ulan pero may hamog, yung hamog pa lang ay blessing na. But God can even bless us with rain. Pero yung unity, ang ibinibigay ng Panginoon, larawan ng pagkakaisa, ay pagpapala when we keep the unity in the church. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng lugar sa salita ng Diyos sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng pagkakaisa, patuloy na paglago sa pamamagitan ng buhay at inspired na salita ng Panginoon, tayo bilang church, katulad ng tigang na lupa, through the inspired, living Word of God, we are being repressed, patuloy tayong pinalalago at ginagawang mabunga ng salita ng Panginoon. Doon po itinulad ni King David ang church. Kapag pinananatili natin ang pagkakaisa, katulad tayo ng hamog, at yung hamog na yun yung Word of God. When we live by the Word of God, para tayong nahahamugan ng salita ng Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya, kung may nakikita kayo na isang mananampalataya na parang tigang, pag-pray nyo, Lord, bagsakan mo siya ng iyong hamog, ng iyong salita, para manariwa siya. Kasi yun ang kailangan yun ang nagpapasariwa sa atin at yun ang nagpapalago sa atin. At alam naman natin na there is a blessing of growth and power sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. The Word of God brings transformation. Kaya kapag ikaw ay nakakarinig ng salita ng Diyos, nahahamugan ka ng salita ng Diyos, nais ng Diyos, lumago ka sa Kanyang salita. Amen po ba? Kaya kapag ka naririnig ninyo ang salita at sinasabi nyo, pinatatamaan na naman ako, hindi kami nagpapatama. At kung tinatamaan naman kayo, salamat din po. Kasi ang Panginoon, asintado. Kasi gusto naman talaga ng Panginoon, mabago tayo sa Kanyang salita. Yes, the Word of God, it should hurt us. Kasi hanggat hindi natin naririnig ang katotohanan, hindi tayo nababago. Minsan nagiging kalos na tayo sa salita ng Diyos na ayaw na natin pakinggan ang pagtuturo ng Panginoon. But if you love the Word of God, at ang salita ng Diyos ay inspired, alam natin pagpapala ito kapag dumating sa atin. At ang purpose ng salita ng Diyos, saan ginagamit? For rebuke, for correcting, for direction. Kaya kung ang salita ng Diyos ay inyong pinakikinggan, asahan niyo po, magbibigay yan ng transformation, magbibigay po yan ng growth. Kaya mga kapatid sa Panginoon, araw-araw pong dumadating ang hamog noon. Hindi po tuwing linggo lang. Andiyan po ba kayo? Paggising mo, may hamog agad na pagpapala ang Diyos. So hanapin niyo yun. Ano yung hamog ng pagpapala ng Diyos sa inyong buhay? Huwag naman pag Sunday lang, o kaya naman hindi na nabubuksan ang Bible. Anyway, nandiyan naman wag. Namimiss nyo yung pagpapalang inilaan ng Diyos sa inyong buhay sa pamamagitan ng Kanyang salita. At ito pa maganda mga kapatid sa Panginoon, hindi lamang po kapag nadidiligan tayo ng hamog ng salita ng Diyos, lumalakas tayo, sumisigla ang ating pananampalataya at lumalago. Ang pangako ng banal na kasulatan, sa panahon ng pagdating ng Espiritu ng Diyos na nire-represent din ng Word of God, sa pagdating ng ating Panginoong manunubos, hindi lamang hamog ang ipagkakaloob niya sa atin, kundi saganang tubig sa mga tuyong lupain. Kaya yung mga tuyong lupa sa ating panahon na kailangan po ng tubig na magbibigay ng pagsasariwa ng mga tigang na puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, ito po ay
muling sisigla. Sabi po ng Isaiah chapter 44 verses 3 and 4. Tandaan nyo, sabi po ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, hindi nyo ba alam ng aking salita, ito ay espiritu at ito ay buhay. So the water, the Word of God symbolizes water in the Bible. At hindi lamang ito water, it also symbolizes the Spirit. The Word of God is both life and spirit. At ang sabi po dito ng Panginoon, aking ibubuhos ang saganang tubig, hindi lamang hamog ang pangako ng Panginoon. Kung napapagpala na tayo sa hamog, meron pang higit na pagpapalang dadating at ito'y nararanasan na natin sa ating panahon. Ang aking espiritu, sabi niya, sa uhaw na lupa ay maraming batis ang padadaluyin. Aking espiritu'y ibubuhos ko sa iyong mga supling at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Verse 4, katulad ng damong sagana sa tubig, sila ay sisibol. Tulad ng halaman sa tabi ng batis na patuloy ang daloy. For I will pour water, ayon sa NIV, for I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. They will spring up like grass in a meadow, like poplar trees by flowing streams. Kapag ka'y binuhos ng Diyos ang kanyang spirito, ang kanyang buhay na salita sa buhay ng bawat isa sa atin, ang ibibigay niya sa atin ay buhay, ang ibibigay niya sa atin ay kalaguan, ang ibibigay niya sa atin ay pagbabago, transformation. Yan po, itinulad ni David ang pagpapala ng pagkakaisa sa katawan ng Panginoon. Kaya you are keeping the unity in the body kapag ka ikaw mismo sa iyong buhay, yung salita ng Diyos pinapahalagahan mo. Hindi po pwede na ang ilan lang ang nagbibigay ng halaga sa salita ng Diyos. Tapos ikaw, okay lang sa'yo na parang mga iglesia, no, na bahala na ang mga ministro. Basta makikinig na lang tayo. Hindi. Kailangan makiisa kayo, maging kabahagi kayo, sapagkat bawat isa, like the oil, pag bumuhos ang pagpapala, binabasa ang lahat. Hindi lang para sa leader yan. Ang pagpapala ng Diyos ay para sa lahat. But you have to do your part. Ano yon? Alamin ninyo yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Ibinigay ang salita ng Diyos upang tayo'y pagpalain, upang tayo baguhin. So ang bahagi natin is pag-aralan ang salita ng Diyos. Ipamuhay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Because there is blessing when we keep the unity in the community. Number 3, unity activates divine presence. Wow! Another good thing about keeping the unity in the community. Kapag tayo po ay mayroong pagkakaisa, ano po ang nangyayari? It activates divine presence. Bagamat ang presensya ng Diyos, kapag kasama natin ang Diyos sa ating buhay, alam natin may katagumpayan. Pero iba pa rin ang pangako ng Panginoon na pagkakaisa sa kanyang pangalan. Nasabi niya sa Matthew chapter 18, verse 20, for where 2 or 3 come together in my name, there am I with them. Ang sabi, 2 o 3 na nagtitipon. So mayroong pangako ang Panginoon sa atin that when we are united together, whatever it is, in prayer, in fellowship, sa ating mga gatherings, anumang ating mga ginagawa, yung ating pagsasama-sama bilang mga mananampalataya, nagkakaroon tayo ng karanasan ng pagtitiwala, nandoon yung pagmamahalan sa isa't isa, nagpapanalanginan, nag-encourage sa bawat isa. Then, yung pagsasama-sama natin na yon, it invites the presence of God in our midst. Dahil sa ating pagkakaisa, inaanyayahan natin ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa ating kalagitnaan. Yun yung kanyang pangako. Kung kayo'y magtitipon, 2 o 3 na nagtitipon sa aking pangalan, naroroon ako sa kanilang kalagitnaan. So ito po yung pangako ng Diyos. So a church in unity fosters bold, united prayers that later on will release miracles. So nakita na po natin sa banal na kasulatan, ang nagsasama-sama, nagkakaisa sila Josue, nung sila'y nagsama-sama, napakakapal ng wall of Jericho. Napakatibay ng wall of Jericho. But because they gathered together in the name of God, they surrounded the area, they
sabi nga, 6 times, then 7 times ng panguling araw. Yun lang ang kanilang ginawa, pero nagkakaisa sila. At alam nyo, meron pang isa na ibinilin si Moises, may ibinili ng Diyos sa mga Israelita nung sila po'y lumiligid. Magpa-fasting po sila. Alam nyo kung ano yung fasting nila? Huwag magsasalita. Minsan yung pagpa-fasting ng pagkain, parang okay pa pero yung fasting ng huwag magsasalita, yung kaya, yung hindi ka iimik. Parang ngayon, yung cellphone i-deny sa'yo, parang ngayon, parang ang hirap i-deny yung cellphone o ihiwalay ang cellphone. At kung wala ka namang cellphone, sabi doon, dahil wala kang cellphone, sabi, huwag kayong iimik. Magmamarcha lang kayo, liligid lang kayo. Ang hirap siguro noon. Gusto na nilang umimik. Di ba? Yun yung desire natin. Gusto natin magsalita na magsalita. Pero ano sabi ng Lord? Huwag kayong iimik. So, they united themselves. They obeyed the Lord. Kaya for 6 days, walang imikan habang nagmamarcha. Basta ikot lang. Minsan kaya nadiderail, minsan kaya napipigil ang pagpapala ng Panginoon. May malinaw na instruction. Pero may lumalabag doon sa instruction. O di ba, katulad nung ay, sabi ng Lord, yung lahat ng samsam, wala kayong ititira. So, nagkaroon ng disunity, merong isa. So, because of disunity, napigil yung flow ng blessing na supposed to be para doon sa bayan ng Diyos. But as long as they are united, nung sila'y nagmamarcha doon sa walls of Jericho, paulit-ulit, huwag kayong iimik, purihin ang Panginoon. Pwede naman palang hindi umimik ng nagchichismis. Di ba? Habang nag-uusap, pwede na no? Habang naglalakad sila, ang pinagchichismisan nyo. Di ba? Pwede naman palang hindi magchismis habang naglilingkod sa Panginoon. Pwede naman palang magsalita ng hindi makakasama. Alam, minsan, di ba? Andiyan po ba kayo? That's the power of unity. That when we are united, it activates the divine presence and power of God. Kaya nung umikot sila doon, ang kapal ng wall of Jericho. Pero nung sinabi ng Panginoon, ngayon umimik na kayo. Ngayon sumigaw na kayo ng katagumpayan. And it is because of the power of God that the walls of Jericho fell down. Wow! Bakit po? Kasi nga po, it is only when we are united that we activate the divine presence and power of God. Kaya mga kapatid sa Panginoon, unity produces a spiritual environment where healing, breakthroughs, and even provision flow naturally kapag ka nakikita ng Panginoon yung kaayusan, pagkakaisa ng kanyang bayan, natural na nagpo-flow yung mga pagpapala na yan. Merong transformation, merong breakthrough, merong kagalingan, merong pagpaparanas ng kapangyarihan ng Diyos. Why? Kasi nagkakaisa ang bayan ng Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. That's the power of unity. Kaya we have to keep the unity in the community. And lastly, unity promotes spiritual growth. Kapag pinananatili natin ang pagkakaisa, nananatili tayo na nakikiisa sa gawain ng Panginoon, ang ginagawa natin is nagkakaroon ng lugar ang paglago sa ating buhay pananampalataya. Katulad na sinasabi po ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Alam na alam natin ito. So, bakit kailangan itong i-command? Huwag kaligtaan, huwag kaligtaan. Bakit kailangan itong i-command? Sapagkat mayroong iba na pinababayaan ang pagdalo sa pagtitipon. At bakit ito ginagawa? Bakit ito nararanasan ng iba mga kapatid? Kasi nga minsan, nandyan ang kaaway, alam ng kaaway yung power ng unity, kaya ang gagawin niya, pipigilan ka niya para wag kang makiisa. Para ang body of Christ ay hindi maging malakas sa harapan ng Diyos. Pero syempre, hindi ka papayag. Papayag ka ba na mahadlangan ka ng kaaway? Papayag ka ba na ikaw maging dahilan para ang pagpapala ng Diyos ay hindi dumali sa gawain ng Diyos? Hindi. Actually, kaya natin ito pinag-aaralan, itong
unity in the community, hindi dahil meron pong walang pagkakaisa sa ating gawain. No. Actually, salamat nga sa Panginoon dahil tayo ay nagkakaisa, nagsasama-sama at patuloy na lumalago. At kailangan, dahil alam nating mahalaga ang pagkakaisa sa Diyos, it is fulfillment of will sa church. And it activates divine presence. Ngayon, kung alam natin na ganito ang pagpapala mula sa salita ng Diyos, ang kaaway, ito yung ginagawa niya, pinipigil niya ito na huwag mangyari sa katawan ng Panginoon. Kasi ayaw niya ma-activate ang power ng Panginoon sa kalagitnaan natin. Now, kung alam natin na ito yung katotohanan, dapat labanan natin ang gawa ng kaaway, kaya i-aim natin, i-pursue natin, i-goal natin, na kung meron mang isang bagay na gusto nating mapanatili sa gawain ng Diyos, that is unity in the body of Christ. Dahil habang tayo'y nagkakaisa, malakas po tayo. When we are united, God is moving. Individually, yes, God moves. Pero pinangako niya, He is moving kapag tayo'y nagsasama-sama. Kaya nga sabi, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So, yung fellowship, yung mga gatherings natin, yung mga ina-announce ng mga department heads, leaders, kung mayroong mga trainings, kung mayroong mga gawain, make yourself available. Kasi ito po ay disenyo ng Diyos sa church for your spiritual growth. Hindi po ito nagre-require ng inyong attendance sa katulad ng school. Hindi po. Lahat ng gawain na idinadao sa gawain ng Diyos intended for growth and transformation of the church. At kailangan ang pakikipag-isa ng katawan ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, huwag pabayaan ang pagdalo ng pagtitipon, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. So merong encouragement na nagaganap. Merong inspiration na nagaganap when we hear the Word of God, the testimony, everything na naririnig natin, lahat ng ito ay pagpapala sa bawat isa. Kaya makikita natin, sa sama-samang gawain ng iglesia, kung ito man ay gawain ng pananalangin, alam niyo po, faith is multiplied. When we pray together, yung faith ng isa para sa pangangailangan ng isa, parang yung pananampalataya natin na papagsama-sama, namumultiply. At dahil namumultiply yung faith, ano po ang nangyayari? Ang Diyos ay kumikilos. Ang bawat isa ay napapalakas at nagkakaroon po ng paglago sa buhay pananampalataya. Bakit po? Kasi po, unity promotes spiritual growth. Kaya kapag hindi po kayo nakaisa sa mga gawain, yung inyong paglago, maapektuhan. But when you participate, when you aim to keep the unity in the body, ano po ang nangyayari? Nagkakaroon po ng kalaguan ang bawat isa. Kasi nga, sa gawain ng Diyos, hindi po maiwasan, itutuwid ka ng salita ng Diyos. At kung kayo man ay tinutuwid ng salita ng Diyos, mag-praise the Lord po kayo. Mahal po kayo ng Diyos sapagkat ang kanyang anak dinidisiplina. Ang kanyang anak tinuturuan niya. Amen po ba? So when church gathers in unity, ano ginagawa ng Panginoon? He moves. And when kumbaga, God is pleased when we are gathered in unity. At kapag ka siya'y kumilos, ano po ang ginagawa ng Panginoon? Ina-affirm niya yung kanyang presence. Sabi niya, there am I in the midst of them. Kung saan dalawa o tatlo ay nagtitipon. Ano sabi ng Panginoon? There am I. He affirms His presence. Hindi niya idinideny yung kanyang presensya. Alam niyo po, sa mga probinsya, bihira na po siguro dito, pero noon po meron dito sa Santo Niño yung Spartan, Brother Orlino, kami po, yung Spartan po dito sa Santo Niño, nag-host po sila ng
New Year's Eve na program, mag-invite po sila ng mga artistang mga kilala, mula po doon sa mga sikat hanggang sa mga medyo pasikat pa lang. Yung mga sikat ay sila yung dulong-dulo. Bakit po? Kasi ang idea po nitong mga sikat na ito, hindi sila lalabas kapag kukunti pa lang ang tao. Kaya tatanungin nila, kumusta na ang crowd? Madami na ba? Yan pa lang. Hindi pa. Si Pogo at saka si Togo. O si ganito, si ganyan. Kasi alam niyo naman yung mga komedyante, nakakapag ng mga crowd. Tapos pag marami na, tsaka yan. Ito na po yung ating pang-pinale, mga ganon. Kailangan muna madami para lumabas. Pero sa Diyos, kung kahit dadalawa, mga kapatid, andyan po ba kayo? Kahit dadalawa lang, andyan ang Panginoon. He affirms His divine presence in us. Hindi napakadamot ng Panginoon sa Kanyang presensya. Sinasamahan niya tayo. At paano natin mararanasan yon? Kailangan nandun ka sa gawain ng Diyos. Why? Because unity promotes spiritual growth. So there is blessing, there is power in unity. At kung meron man tayong dapat i-goal ngayong taon, i-aim sa ating buhay, i-pursue sa ating buhay bilang mga mananampalataya, ito po yun. Let's aim for the unity in the community. Panatilihin po natin ang kaayusan sa pamilya ng Diyos sapagkat napupulfill natin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Gusto ko pong mag-end sa message na to sa pamamagitan po ng kakaibang nakikita nating katangian ng mga geese, di ba? Ang mga geese ay larawan po ng magandang unity. Kung titingnan po natin ang mga geese, pag sila po'y lumilipad, hindi natin hahanga ka talaga no? Na itong mga ibon na ito, lumilipad po sila na nagkakaisa. Yan, B-form. Bakit kaya B-form? Kasi mahirap ang W. O kaya mahirap ang S. Hindi ho nila pinag-aralan yung alphabet eh. Hindi ho. Meron ho kasing napakahalagang principle din tayong makikita sa mga geese sa kanila pong paraan ng paglipad. 3 bagay makikita po natin sa kanila pong paglipad na ganito ang kanilang ginagawa. Number 1 po, kapag sila po'y lumilipad in unity, yung B-form nila, B-form shape, sa pamamagitan daw po nito ay nakikreate po yung lesser na wind resistance. Di ba? Kahit sa sasakyan po the more na mas yung hangin, kapag ikaw ay nagmamaneho, yung hangin hindi mo binablock, mas mabilis ang pag-andar ng sasakyan. Kaya marami po ngayong mga sasakyan, unti-unti, dati ganito ang mga tawag dyan, windshield. Later on, nakikita na natin, halos kapantay na. Kasi nga po, meron pong scientific na meaning yon, na purpose yun. Now, ganun din po sa mga geese. Sa kanilang paglipad po, nakita nila, natutunan nila na when they fly in B form, mas lesser yung wind resistance. Ngayon, sa atin po bilang mga mananampalataya, when we are united, ganun din po ang nangyayari. We are reducing the resistance, yung conflict, dahil mas pinipili natin na ang kaayusan ng panatilihin, na yung resistance, yung conflict, nababawasan, kung hindi man totally naaalis. At dahil po doon, mas meron tayong mga na-accomplish na mga higit na mabuting bagay. At paano ba nare-reduce itong resistance? Yung resistance po sa ating kalagayan bilang mga mananampalataya, sa halip na magsalita ng mga accusations na hindi maganda, ano ang pwede mong gawin? Motivation, encouragement. So once you are motivated, halimbawa lalo na sa ating church, meron po tayong mga leaders at meron din tayong mga members. So hindi lamang po dapat makita na ang mga leaders ang laging nagmo-motivate sa mga members. Members, you should know, nakabilang kayo sa pamilya ng Diyos, and you have the opportunity also and also the responsibility to motivate and encourage your leaders. Kasi in that way, pare-pareho po tayo na susulong at yung purpose ng Panginoon na ating ginugol ay mangyari.
Ang sabi nga po ng Hebrews chapter 13 verse 17, I think wala na po yan dyan sa atin pong slide. Ang sabi po ng verse 17 ng Hebrews chapter 13, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo, sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. So, sa salita ng Panginoon, ito nagagawa ng mga gis. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Pero, yung principle ng salita ng Diyos, nangyayari sa kanila. How much more tayo na mga anak ng Diyos, na alam natin ang salita ng Diyos, we have to live by the wisdom that God has given us. At ito yung kanyang salita. Ngayon, kung ang salita ng Diyos, hindi natin pinapahalagahan, hindi mangyayari na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Bakit? Kasi nga, ayaw nating magpatuwid sa salita ng Diyos. Kaya dito, tinuturo sa atin, hindi lamang ang mga leaders ang laging motivate ng motivate. May responsibility din kayo mga kapatid, dahil bahagi tayo ng pamilya. Motivate nyo rin ang inyong mga leaders. Huwag naman laging kayo lamang ang binibisita. Bisitahin nyo rin yung mga leaders. Di ba? Gusto ko nga magparapol ng ilalagay ang mga pangalan, tapos pag nabunot, ang premyo po ay 10 days na visitation in a week. Meron kayang tatanggap noon. Madalas kasi sa mga raffle, gustong matanggap material blessing. Pag binunot, ang nabunot mo, sis, bibisitahin ka ni kapatid na ganito 10 times. May matutuwa kaya, ay, visitation. Di ba? Nung kami ho ay ninakawan, yung Bible, iniwan, ang kinuha yung mga material. Sabi ko nga, sana ninakaw na rin yung Bible at pag pinag-aralan niya, mapapagpala siya. So iniwanan yung di ba? Kasi nga minsan hindi nakikita yung importance nung spiritual na bagay. Pero yun nga po, kung tayo'y magpapasakop sa kalooban ng Diyos, we encourage one another, we motivate one another, ano pong nangyayari? When we work together in unity, inspiring and motivating each others, and working cohesively towards that goal, then mas madali po nating maaabot. Mas magkakaroon tayo ng better outcome dahil sa ating pagsasama-sama bilang nagkakaisang magkakapatid. Amen po ba? Yun po ang mahalaga. Pangalawa po na magandang layunin o nakikita nating larawan ng pagkakaisa ng mga gis at principle na itinuturo sa atin, yung kanila pong pagsasama-sama, hindi lamang po ito nag-lessen ng resistance. Ito rin po ay way of conserving energy. So merong nangyayaring conservation of energy kapag pala sila ay lumilipad ng ganon. Kasi po, yung leader na goose, yung nangunguna, kapag ka napapagod na po siya, di ba, kapag ka po silang lumilipad ng ganon, nalilesen po yung pagod nila. Pero dumarating pa rin yung time na mapapagod po sila. Kesa doon sa isa-isa sila lahat na kumakampay, lahat sila madaling mapagod. Pero pag ganon pala ang kanilang formation, ayon po sa pag-aaral, parang nadidivide yung kanilang energy na preserve, na conserve. Kaya may kumakampay, may synchronicity na nagaganap, may nagpapahinga, pero nadadala sila ng flow. Kahit hindi ka kumampay, habang nagpapahinga ka, lumilipad pa din sila. So, meron pong nangyayari na pagpapala. Kabilang kasi siya doon sa unity na yon. At alam niyo po, kapag ka po itong mga gis ay lumilipad po, meron po silang ginagawa na pag-call ng atensyon ng kanilang leader. Parang merong busina, yung nasa likod po ng mga goose. Ang ginagawa po nila, habang yung leader nila ay kumakampay, gumagawa po sila ng sound. Na itong sound na to ay nagsisilbing encouragement doon sa unahan nila para kung medyo napapagod na, parang nag-cheer. Lakasan mo kampay mo, nandito kami. Sige, kaya mo yan. So meron silang ganong pagkilos.
At itong supportive environment na ito ng mga GIS, kung gagawin din po natin yan bilang church, na kapag ka merong napapagod na, bagamat nandun sa unahan, pero may nag-cheer, kapatid, kaya mo yan. O kaya yung leader binisita, pastor, alam ko na ganito ka, o kapatid, ganito ka. Pero pinagpipray ka namin. Di ba ang ganda ng pakiramdam na merong nag-ano sa'yo, may nag-encourage sa'yo, nagpapalakas sa'yo. So yun din po yung purpose ng kanilang paglipad ng B form. Na sa pamamagitan po nito, nako-conserve yung energy. And lastly, ito pong mga GIS na ito, kapag sila po ay lumilipad, hindi lamang nako-conserve yung energy, ang nagagawa pa po nila kapag sila po ay lumilipad, natatrack or na susubaybayan nila, nakikita nila kung ano ang sitwasyon ng kasama nila doon sa kanilang paglipad. Ibig sabihin, ang concern nila, yung kasama sa group. Yun ang namomonitor nila. Yung wala sa group, of course, hindi nila yun makikita. Pero yung nakiisa, kaya pag nakikita nila na mayroong napapagod, halimbawa yung leader nila doon sa unahan, kikita nila napapagod na, later on, yung leader na yun, papalitan ng ibang GIS. Papahinga muna yung leader, may ibang papalit sa unahan, tapos tuloy pa rin ang B form. Ay, ibig sabihin, natatrack nila, na susubaybayan nila ang kalagayan ng isa't isa. Kaya yung leader na napapagod, lumagay muna sa likod at habang nagpapalakas siya, mayroong nagtitake over ng kanyang position, tuloy pa rin. Siya ng Diyos ay hindi nakadepende sa tao, nakadepende sa Diyos. At kung nanghihina ka, magpalakas ka sa Panginoon. So kung merong ganong kalagayan ang mga GIS, the same thing na dapat nating makita na pagpapala ng Diyos sa kanyang iglesia. Kung yung mga GIS nakikita nila yung importance ng unity, how much more tayo nakabilang sa pamilya ng Diyos? Mahalaga mga kapatid ang pagpapanatili ng kaayusan sa pamilya ng Diyos. May dala itong pagpapala. Amen po ba? Hindi magtatagumpay ang kaaway sa pamilya ng Diyos. Magtatagumpay lang siya kapag ang pamilya ng Diyos watak-watak. Hindi niya na tayo kailangang awayin. Kasi tayo na mismo mag-aaway-away. Wala na siyang gagawin. Pero kapag tayo ay sama-sama, nagkakaisa, nagngingit-ngit ng kaaway, pero wala siyang magawa. Nandun tayo sa Goshen. Yung protection ng Panginoon nasa atin. Kaya sabi ni Satanas, kaya ka lang naman pinagpapala niyan kasi kinokoberan mo. That's it. Ganyan tayo, kamahal ng Diyos. Kinokoberan tayo ng Diyos. Pero kapag tayo ay hindi united, tayo mismo magkakagatan, yung pagpapala ng Diyos hindi magpo-flow sa bawat isa sa atin. Kaya again, kung meron man tayong dapat i-goal na mapanatili upang ang buhay natin ay makita nating maunlad at masagana, ang isang pagpapala na sinabi ng Panginoon na mararanasan natin is by keeping the unity in the community. Kasi po verse 3, sabi ng verse 3, for there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. For there the Lord commends His blessing, pagpapala, buhay, ang ibinibigay ng Panginoon kapag tayo po ay nagkakaisa. Amen po ba? Panatilihin po natin ang pagkakaisa sa pamilya ng Diyos. At ngayon po, as we partake of the communion, tandaan niyo po, ang communion ay larawan ng unity. Sabi nga, sa pamamagitan ng katawan ng Panginoon, tinapay niya, hinati-hati niya. So bagamat hinati-hati yung tinapay, hindi tayo divided. We are united in the body of Christ na sinisimbolo ng katawan ng Panginoon. Kaya as we partake of the communion, yun po ang ilagay natin. I-goal po natin sa ating sarili. Sabihin niyo po sa inyong sarili, I am part of the community and I will pursue unity in the community. Magiging daan ako ng pagkakaisa lagi sa pamilya ng Diyos. Kung may temptation to be disunited, wag na, ano na natin yan, i-neglect na natin. I-pursue pa rin natin, Lord, I will maintain the unity in the community because it is your will and I want to fulfill your will by being part of the unity in the community. Amen.